Ako, si Carl, isang kabataan na di naniniwala sa mga kwentong yan. Alam mo, paulit-ulit lang yung mga yan. Baka peke nga lang yan eh. Para maano ang ating isipan. Na para paniwalaan siya. Kahit di naman siya totoo. Ako nga pala, si John Remy Sherbo, isang kabataan na naghahangad sa mga iba pang kabataan sa mga tao na makilala ang Diyos sa pagmamahal, sa kaluluwa at puso, at nais kasalo sa kanilang bigyan ng mga tangi, ng tiwala, pagmamahal, at sila ay magtiwala ng lubos. At kung sila pang nanonoob, dahil meron tayong Diyos na gumagabay sa atin palagi. Ano na naman ito? Sana namang kwento ng paghahanap. Di ba paulit-ulit lang yan? Isang babae, naligaw, tapos biglang nakita yung liwanag. Hindi ito basta-basta kwento ng paghahanap. Ito ay isang kaluluwa na naghahanap ng tunay na koneksyon. Isang koneksyon na higit pa sa nakita ng ating mga mata. Koneksyon? Saan? Sa isang simbahang puno ng mga nagpapanggap? O kaya naman sa isang Diyos na hindi naman nakikinig? Alam mo, hindi rin ang simbahan ay pareho. At ang mga tao hindi sila nagpapanggap. Ang Diyos, nakikinig siya sa mga luhang hindi nakikita, sa mga panalangin na tahimik, at sa mga pusong naghahanap. Kaya nga umalis siya, di ba? Kasi di niya nakita yung koneksyong sinasabi mo. Hindi siya umalis dahil walang koneksyon. Umalis siya dahil kailangan itong hanapin sa mismo niyang paraan. At kailangan pang umalis para makita pa ang mas malaking larawan. At ano naman yung nakita niya? Isang grupo ng kabataan na nananalangin? O kaya naman sa isang guro na nagbabasa ng Biblia? Di ba pare-pareho lang yan? Hindi. Nakita niya ang kahulugan ng pananampalataya sa mga tao hindi niya kadugo. At nakita niya din ang Diyos sa mga simpleng bagay, sa yakap, mga ngiti, at sa mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Pag-asa? Saan? Sa isang mundong puno ng problema? Makinig ka. Ang pag-asa ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay galing sa loob, sa kaluluwa, sa puso, at ayun ang natutupaan ni Yunhee. Kahit pa ganun, hirap pa rin paniwalaan. Alam mo, kahit na ganun, maniwala ka. Dahil ang kwento ni Yunhee ay ang kwento ng pag-asa. Pagtuklas, kwento ng pagmamahal, at higit sa lahat, ay ang kwento nating lahat. Ngayon po ay ating subaybayan ang kwento ni Yunhee. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Handa siyang magsakripisyo upang maalis tayo sa ating mga pagkakasala. Amen ba mga kapatid? Amen! May balak sana kaming gumala kasama yung mga kaibigan ko. Kaso palagi ka na lang may ibang pinagkakabalahan. Anak, may crucial na pagpupulong sa simbahan ngayon. Maraming nangangailangan ng gabay. Pero ako pa, hindi mo ba ako kailangan? Parang mas importante pa sa yung iba kaysa pamilya natin. Tao po? Pastor? Uy, Tristan! Ano pang maingkod kasi? Pastor, kailangan po namin ng tulong nyo. Sige na po. Masaya po Yun, tayo. marami nangangailangan ng tulong. Mauna na ka na. Sa labis na lungkot ni Yunhee sa kanyang ama, siya ay nakaramdam ng lungkot at pagtatampo dito. Pastor, kailangan na natin pag-usapan ang mga miyembro natin sa simbahan na hindi nakakapagsimba. Ano ba dapat natin gawin? Ganito kasi ang Brother Tristan. Pwede natin silang dalawin sa kanilang mga tahanan. Pwede natin silang ipanalangin at bigyan sila ng serbisyo na kailangan nila. Baka sila ay may depresyon o problema, kaya di sila nakakapagsimba. Ganun po ba, Pas? Kamusta pala si yung anak mo? Sumunod na araw, sila ay nasa simbahan upang magpulong. Uy, ang dami palang tao.
Si Papa, palagi na lang ganyan. Di ba siya napapagod? Pa! Pagod na ako! Pagod na ako sa buhay na to! Anak, hindi mo alam ang bigat ng tungkulin ko dito sa simbahan. Palagi ka na lang walang oras para sa akin pa eh. Hindi mo na ba ako mahal? Uuwi na lang ako ng Seoul. Sa labis na galit sa kanyang ama, si Yunyi ay patuloy nang pumunta ng Seoul. Andito na ako sa Seoul. Sana dito, mahanap ko yung sarili ko. Malayo sa simbahan, malayo sa problema. Pero parang may lungkot pa rin ako nararamdaman. Uy! Bago ka dito? Oo, bago ko dito. Welcome ka rito! Salamat. Magpapakilala ko si Gio. Ako naman si Yun. Nice to meet you. Huwag kang mag-alala, marami kang magiging kaibigan dito. Sana nga. Sa kanyang paglayo sa kanyang ama, si Yunhee ay nakahanap ng kanyang kaibigan na si Jiyun. Kinabukasan, si Yunhee ay pumasok sa kanilang silid-aralan. Good morning, class! Good morning, Miss Park. Ang tatalakayin natin ay patungkol sa mga lumuluhod. May mga idea ba kayo dito kung ano yung sa lumuluhod? Ano kaya itong mga lumuluhod? Sino may gustong magbahagi ng kanyang Miss idea? Park, Miss Park. Yes, Miss Jill, can you stand up? Para po sa akin, ang mga lumulod po ay ito po ay lugar kung saan naghahanap ng connection sa Diyos po. Very good, Miss Jill. At ito naman ay isa sa ating mga pinakamagaling dito sa ating paaralan. Inaano ko ngayon, inaanyayahan ko dito sa harapan si Mr. Min. Ang Diyos ay laging nariyan. Kahit hindi man natin siya nakikita ng pisikal, ang kanyang presensya ay lagi nating nararamdaman araw-araw sa ating ginagawa sa buhay. Oh, ang galing. Hindi ko pa naririnig ang mga kabataan na magsalita ng ganito. Maraming salamat sa iyong napakagandang mensahe sa iyong kamag-aral. At ngayon, inaanyayahan ko si Mr. Minhu na manalangin. Mga kaibigan, tayo pong natay tumayo para po sa akin ay panalangin. Tayo manalangin. Ang manalangin ng Bapa kaya po sa lahat. Ito po pinakasalamat at pagkakaroon niyo pa po sa lahat. Hindi po kami nakapatawaran sa mga nawala na ito po. Kami pagkakasal ng sarili gawa sa lisa. Nagpapagawa kami sa araw na ito na binigyan mo kami ng bagong kaalaman at nawa po ito mananangin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Ito lang po sa magiging at dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang laking pagpapagsa. Amen. Amen. Class dismissed. Kahit na sa ganoon, si Yunhee may katanungan pa rin patungkol sa mga lumuluhod na tao sa Panginoon. Ano sa nararamdaman ko? Hindi ko maintindihan eh. Parang lalo ko sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat, Yuni. Sabi nga ni Ma, nakukuha natin ang pagluhod sa panalangin. Tulad ng lugar na naghanap tayo ng connection sa Diyos. Kaya pagpanalangin na lang natin. Salamat, Diyan. Uy, sandali, Gian ah. Puntahan ko lang yung kumakatok. Ay, sige, Yuni. Uy, si Mino pala to! Uy, Yuni, ayain sana kita. Punta tayo sa park. Maglalakad-lakad sana tayo. Sige, pwede naman eh. Tara. Tara. Alam ba, Yuni, ang pananampalataya ay para isang paglalakbay. Hindi ito madali, pero ito ay sulit. Paano ko ba malalaman na naririnig ako ng Diyos? Alam mo, palagi tayo naririnig ng Panginoon. Siguro hindi mo lang panahon niya yun, pero lagi niya naririnig ang tibok ng ating puso.
Kamusta na kaya si Papa? Nalay ko pa yung sinasabi ni Miss Park, pati ni Jiren, yung ang mga lumuluhod. Panginoon, tulungan niyo po akong maintindihan ang lahat. Pero may kapayapaan ako nararamdaman. Pagkatapos ni Yunhee na lumapit sa Panginoon, napagpasyahan niya na umuwi sa kanilang tahanan at humingi ng kapatawaran sa kanyang ama. Anak! Anak! Pa, patawarin niyo po ako. Naiintindihan na po kita. Anak, masaya ako na bumalik ka sa simbahan. Salamat sa ginagawa mo, Pa. Pagkatapos ni Yunhee puntahan ng kanyang ama, agad niyang pinuntahan ng kanyang matalik na kaibigan na si Jiyun upang magpaalam sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Uy, Jiyun, uwi na pala ako. Bakit naman? Napagtanto ko kasi na mali yung ginawa ko sa papa ko eh. Namimiss kita. Namumisigan kita. Salamat sa mga aral at tinutulong sa akin. Basta huwag mo kakalimutan ang pananampalataya sa Diyos. Huwag mo ko kakalimutan, ha? Natutunan ko sa aking paglalakbay ay ang pananampalataya ay hindi paglayo, kundi pag-uwi.